Question number 2, Cheng. Question number 2, ano ang pinakamalungkot na pangyayaring naranasan mo sa iyong buhay at paano mo ito malalampasan? Simula tayo kay Zemin. Search number 3. Siguro po, yung pinakamalungkot na nangyari sa akin was when I was 16, I moved out of home just to feel a sense of safe space. Nalampasan ko siya these few years lang nung nakapag-reflect na ako. And nung Bakit siya naging pinakamalungkot? Yung pag-alis mo sa bahay niyo mo, ba't napakalungkot nun? During nung time na yun, excitement. Pero looking back, parang nakakaawa for a 16 years old na kailangan niya maghanap ng safe space niya na di ba dapat nakukuha sa bahay. So, Why didn't you feel safe in your own home? Broken family kasi. So, medyo, walang structure sa house, walang guidance. So, mas na-feel ko yung mas safe ako kapag I'm on my own, yeah. Okay. Si Trevor naman. Search number 1. Ayun po. Sorry. Yung pinakamalungkot po na naranasan sa buhay ko is parang maturing at an early age din po. Ano no? Maturing at an early age. When I was 14, kasi nandun na po yung parang gusto ko na pong tumulong sa parents ko by getting scholarships, basketball, mga ganun po. Para makatulong na po sa kanila kasi nakikita ko na po na medyo nahihirapan po sila. Ba't siya pinakamalungkot na bahagi ng... Kasi while growing up po, madami po akong mga bagay na naranasan na parang di ko po dapat naranasan nung bata pa. Tapos... Tulad ng? Madami po. Like, yung parang separate yun po kasi yung parents ko. Like, broken family din. So, may mga problems po sa family. May mga ganun po. So, ako po yung humaharap kasi panganay din po ako. Yun po. Ako baga malungkot kasi kailangan mo mag-mature para makatulong ka sa family Step mo. up. At parang Kailangan yung mo childhood mag-step mo up. hindi mo masyadong na-enjoy. So, malungkot nga yun, ha? Oo. Actually, ako nalulungkot ako sa mga kwento din ng gano'n. Yung bata, madami siyang namimiss sa pagkabata niya. Hindi niya masyadong ma-enjoy yung edad niya kasi kinakailangan niya ng sapuhin yung obligasyon ng kanyang mga magulang. Correct. Para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Malungkot yun, ha? Kasi hindi na nababalikan yun. Correct. Wala Hindi mo na mababalikan yung oo. pagkabata. Diba? Ang normal na bata, dapat ang pinoproblema niya lang yung assignment niya sa school. Yes. Yung laro niya, kung paano siya mananalo sa mga kalaro niya. Diba? Dapat hindi masyadong mabigat eh. Pero imagine kung yung bata, iniisip niya na agad, paano sila Kakatulong. magkakaroon ng pagkain sa lamesa. That's kind of sad. Diba? At saka yung lungkot ng isang bata na may donasyon na naman sa eskwelahan tapos hindi ka makakabayad tapos mapapahiya ka kasi wala kang iaabot. Yung ganun, mahirap. Si Anton ang tatanungin natin. Searching number 2. Para sa akin po, yung pinakamalungkot na nangyari sa akin is loving someone who doesn't even know how to love you back. Kasi po, nagkaroon po ako experience na nagkagusto po ako sa isang tao na healing pa. Parang hindi niya alam kung paano magbigay ulit ng love. Bibigay siya ng love sa iba or magbibigay siya ng love sa sarili niya. Kung ano unahin niya. So, mas inuna niya yung love para sa sarili niya. Bakit napakalungkot doon para sa'yo? Naghahanap ka na ba ng love nun? Ng reciprocation sa love na nararamdaman mo Yes sa kanya? po. Kasi that time, pina-feel niya sa akin na I was special. Na parang we're very close to each other. Yung attachment po nandun na. Then, ma-realize niya na she's not ready yet. Medyo umasa ka. Umasa po ako. Nahopya. Yeah. Alam mo, yun daw ang nagpapasakit. Meron akong nabasa na, yun daw talaga ang nagbibigay ng pain and suffering. It's not love. It's your attachment. Yung attachment ang dahilan kung ba't ka nasasaktan. Hindi yung love. Kasi yung attachment ang nagbibigay sa iyo ng expectation na sana may makuha ka din, may maramdaman ka din. Kasi yung love daw unconditional siya. So yung love, mamahalin mo yung tao, alagaan mo siya, may gagawin kang maganda sa kanya. Pero since unconditional yung totoong love, wala kang ine-expect. Pero dahil attached ka dun sa tao, nag-expect ka na sana yung binibigay mo natatanggap mo din.
Na kung love mo siya, sana mag-love niya din ako. Yung oras ko sa kanya, sana oras niya rin sa akin. At dahil hindi mo nakukuha yun, that gives you pain and suffering. So it's the attachment that gives you pain and suffering. It's not love.